Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong daily dose of Gossip Central. Siyempre, shout out no, kay Gossip Central. Maraming salamat dito sa mga content mo na nagagamit natin as material. No? Para kang para kang channel ni Attorney Claire at saka ni Attorney Libayan. Ano ka raw, gold mine ka na. No? Mga content mo pwedeng magamit na material, pwedeng magamit na evidence. Lahat na. Anyway, so ito nga no, diniscuss dito no ni Gossip Central yung isang letter ng isang netizen. Actually binasa niya ito. Ano ba yung laman ng letter? Halika. Pakinggan natin ang storytelling ni Gossip Central. Ayun nga, meron isa pong netizen na nagngangalang Mr. Jepoy ang sumulat kay Senator Mig Zubiri tungkol sa mga pinagagawa ni Raffy Tulfo, no? From Senate to RTIA. Kung maalala nyo nga guys, no, ilang beses na kinokontent ito ni Attorney Claire. And finally, maliban sa kanya, ilang beses na rin po ito nababanggit ni Secretary Paras. Ayan. Tara, pakinggan natin. Eto, sabay-sabay nating basahin. Let's go! Honorable Juan Miguel Migs Fernandez Zubiri, Senate President, Philippine Senate. Dear Honorable Senate President Zubiri, pagbati galing sa Mindanao. So taga Mindanao si Kuya. Tanong bilang ordinaryong mamamayan. Ano kaya yung tanong ni Kuya? Nais ko pong idulog sa inyong pansin ang tungkol sa mga ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Ika nga, gusto lang natin malinawan tungkol sa mga ginagawa ng kagalang-galang na Senador Tulfo. Ito ay tungkol sa pananatiling mediaman ni Senator Tulfo. Bilang isang halal na opisyal ng gobyerno, patuloy siyang nagtatrabaho bilang media practitioner at aktibo bilang tagapagganap sa programang Wanted sa Radyo at Raffy Tulfo in Action na pinapatakbo ng pribadong kumpanya. So ito yung concern na una ni Kuya, yung pagiging mediaman niya, pagiging anchor, Ito anybody can correct me on this one. Sa pagkakalam ko, ang RTIA po ay hindi pag-aari ng isang pribadong company. Ayon nga sa mga information na nakukuha natin. Ang RTIA po is under ng isang foundation. Okay? May difference kaya? Wala siguro. Pagiging journalist at the same time ay pagiging senador na alam naman natin na siya na mismo ang nagsabi na 3 araw lang siyang pumapasok sa Senado at 2 araw ay nasa radyo siya sa kanyang programa. Which is, noong April 2 at April 3, Martes at Miyerkules, nagmamadali siyang umalis sa hearing na kanyang ina-attendan at magically nag-appear na siya sa Wanted sa Radyo. So, it's safe to say na hindi lang Friday at Thursday siya pumupunta Raffy Tulfo in Action, kumbaga anytime basta may viral. Tuloy natin yung sulat ni Kuya. Maliban sa tingin natin sa paglabag niya sa Oy, Gossip Central, hinahanap ko dito sa yung sinasabi mo, hanep, hindi pala yung kasama sa sa sulat. Pamamagitan ng pagtatrabaho bilang media personality. Ang mga sumusunod na gawain ni Senator Raffy Tulfo sa tingin din natin ay pang-aabuso ng kapangyarihan bilang isang halal na senador. Una, host siya ng Wanted sa Radyo at Raffy Tulfo in Action. Pangalawa, di ba pwedeng paghiwalayin ang pagiging senador niya sa pagiging mediaman niya bilang host sa nabanggit na mga programa? Ang mga kawani ng gobyerno na tinatawagan nila ay napipilitan sagutin ang mga tanong nila dahil nga sa pagiging senador ng host. Kung di man siya ang host, binabanggit o dinadala ang pangalan niya ng ibang host para makuha ang gusto nilang mangyari sa programa gamit ang katagang nakikinig si Senador Raffy Tulfo o manghihingi ng update si Raffy Tulfo. So alam na alam ni Kuya yung pinaggagawa
na kahit wala man doon si Senator Raffy Tulfo ay binabanggit pa rin nila yung pangalang Raffy Tulfo para magamit o makakuha ng mga impormasyon sa kung sino man ang tinatawagan nila. Kumbaga ginagawa nilang panakot ang pangalang Raffy Tulfo. Pangapat, kadalasan kung di man lahat ng mga dinadala nila sa Senado para imbestigahan ay galing sa programa niya. So observant si Kuya, alam niya na yung mga dinudulog doon sa programa ni Senator Raffy Tulfo ay dinadala nila sa Senado para imbestigahan. Ulitin natin, pangapat, kadalasan kung di man lahat ng mga dinadala niya sa Senado para imbestigahan ay galing sa programa niya sa rason na di nakuha o nasolusyonan ang problema na isinangguni doon o nagmamatigas ang kanilang panauhin na sabihin ang sagot na gusto nilang marinig. Panglima, sa ginagawang investigasyon ni Senator Tulfo sa Senado, halatang di naman talaga investigation in aid of legislation ang ginagawa. Bakit kuya? Bakit mo nasabing hindi investigation in aid of legislation? Tuloy ang pagbasa. Ang ginagawa dahil halatang di pinaghandaan sa halip na gusto lang na ipakita na kaya niyang dalhin ang mga investigasyon na ginagawa nila sa programa nila sa Senado para mabigyan ng kulay ng integridad ang mga programang nabanggit. Kuya, para bang sinasabi mong walang integridad ang programa ni Senator Raffy Tulfo? Paano ba yan, kuya? Baka sama-sama tayo sa oblo pag ganito. Number 6, nagagamit niya ang pananatili niya bilang isang media man at sa kanyang ginagawa sa kanyang programa sa ngalan ng serbisyo publiko na nanghihimasok sa mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga pulis. So mga pulis, ito kasi yung isa sa, hindi ko alam kung bakit napakainit ng dugo ni Senator Raffy Tulfo sa mga pulis. So again, very observant si Kuya, lalong-lalo na daw Oy, hindi naman. Ikaw talaga Gossip Central. Dapat nilagay ko rito, debunking Gossip Central for the first time. Eh, mga kapamilya nga niya, di ba? Men in uniform din. Hindi naman, nga, kaya lang nagbibigay ng mali siya yung pagiging ano niya. Love na love ni Raffy Tulfo ang polis. Alam naman natin lahat yan. Di ba? Baka magdala na naman yan ng bulaklak sa pamilya niya. Di ba? Patunayan lang na love niya ang mga pulis. Himasok sa mga trabaho ng mga pulis. Sinasabi na ng mga abogado, ni Atty. Claire, ni Atty. Libayan, na kung hindi ka naman sangkot doon sa kaso or hindi ka naman person involved doon sa kaso, ay hindi ka pwedeng kumuha ng update o hindi ka Yung sinasabi ni Gossip Central, guys, hinahanap ko siya rito. Ano pala niya yun? Salita niya pala yun. pwedeng magtanong kung nasaan na yung investigasyon. Yun ang sinasabi. Kung hindi ka naman party involved. Guys, ilang beses nang pinakita ni Atty. Claire yan. Tatandaan yung mabuti. If you're not a party in interest or hindi ka isa sa mga involved doon sa kaso na yon, hindi ka po pwedeng bigyan. Kahit sinong Poncio Pilato ka pa. Ito yung funny part, no? Si Idel, sa pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa mga kapulisan natin, lagi niyang binibenga pagdating dyan sa loob ng Senado. Pero ito rin yung mga tinatawagan niya para humingi ng update. Ito naman mga kapulisan natin, 'di ba? Nakakalimutan bigla kung paano at anong ginagawa sa mga kasamahan ninyo. Bigay naman kayo, nanginginig pa. 'Di ba? Nagmamadali pa kayo magbigay ng impormasyon. Dapat yung mga pulis na 'yan, no? Dapat nakakasuhan 'yan. Diyan mag-a-agree ako. Pag nagda-divulge kayo ng information, even if meron na kayong memorandum dyan sa PNP na ayaw nyong sundin, na hindi nyo dapat nilalabas ang kahit anong information sa mga taong walang kinalaman sa kaso.
you are violating not only your own memorandum, but you're also violating the privacy of other. Data privacy yan, information po yan tungkol sa tao eh. 'Di ba? Ako, doon po sa mga taong involved sa mga kaso, pwede niyo pong kasuhan yung mga pulis na yan, lalong-lalo na kung binabanggit nila on air yung mga updates tungkol sa inyong mga kaso. Ultimo nga blatter nga guys, no? Nakabisado na nga natin. Ultimo yung blatter, pinagbabawal po yan na i-divulge. Pampito, kahit anong pangungutya at pangpapahiya sa mga panauhin niya, di talaga siya masasawata dahil maliban na siya ay isang senador, panakot niya palagi ang papatawag kita sa Senado, mapapahiya ka lang doon at makukulong ka, iko-contempt ka, makukontempt ka, makukulong ka. Di ba? Yan ang talagang panakot ni Senator Rapi Tulfo. Papatawag kita sa Senado, gusto mo, dalhin ko ito sa Senado? Gusto mo, tawagan ko si Bunuan. Mapapahiya ka doon, mapapahiya ka. Pangwalo, parang gumagawa si Senator Tulfo ng isang sangay ng pamahalaan na kung saan pwede siyang manghimasok sa trabaho ng ibang sangay ng gobyerno. Maliban sa presidente, sa tingin natin, siya ay may kapangyarihan na ipaandar ang gobyerno ng Pilipinas. Ano kayang mangyayari kung maraming halal na opisyal subukin ang ganitong estilo? Isa lang ang sagot dyan, kuya. Sabog-sabog ang ating gobyerno. Bilang isang senador, katanggap-tanggap siguro na manatili siya bilang mediaman o host ng mga nabanggit na programa kung ang kanyang ginagawa ay pawang pagbabalita lamang. Di ang magiging tagapamahala o pangingialam sa mga investigasyon na ginagawa ng ibang sangay ng gobyerno. Actually, not only that, no, he's using his office as a senator to, alam yun, para biglang umaksyon yung mga tao na taga-gobyerno rin. That's already a violation as it is eh. Hindi mo pwedeng gamitin yung pwesto mo, hindi mo pwedeng gamitin yung impluensya mo bilang isang senador. 'Di ba? So ang sinasabi dito ng kuya, okay lang daw sa kanya na maging mediaman siya o host ng mga nabanggit na programa o siguro ang lumabas sa media kung pagbabalita yung kanyang ginagawa. Ko ay pakumbaba na sabihin, nagagamit ang butihing senador ang kanyang posisyon para sa kanyang pansariling kapakanan at para lalong mamayagpag ang mga programang kanyang nilalahukan sa pangalan ng serbisyo publiko. Sana ay mabigyan ng pansin ang pagtatanong na ito. Maraming salamat sa inyo, sumasaludo, Mr. Jepoy. O di ba nag-face reveal na rin finally itong si Gossip Central? O di ba? Yun lang. Mukha siyang Disney character. So dito nga sa naging ni Gossip Central, netizen hindi kinaya ang ginawa ni Rafi Tulfo. Hindi na ginagawa ni Rafi Tulfo sumulat na kay Zubiri. Una sa lahat, sana in-address niya yan, no, kay Nancy Binay bilang siya ang ethics. Okay, tapos nakasisi naman itong si Senator Mig Zubiri. Ngayon, ang pinakamaganda sana dyan is mag-file kayo ng formal complaint sa ombudsman. 'Di ba? Kasi kung papanoorin, sa totoo lang, no, punta kayo sa channel ni Attorney Claire. Tapos hanapin niyo yung about sa conflict of interest. Anything to do with conflict of interest. Sinasabi naman doon ni Attorney Claire kung ano yung mga potential na na-violate ni Rafi Tulfo dito sa mga ginagawa niya. 'Di ba? Tapos sasabihin ng mga kaliseri, effective na nagpapatupad ng batas. Talaga ba? Pwede ka mag-file ng complaint and hantayin mo kung ano magiging sagot sa'yo ng ombudsman. Kung may makikita ba silang probable cause sa complaint mo tungkol dyan sa sinasabi mo. Bilang ikaw ay isang taxpayer, gaya nga ng sinasabi namin, pag nag-file ka ng complaint, dapat may basehan. 'Di ba? Bakit ka affected dun sa ginagawa ng tao? Okay? So, pwede mo sabihin, as a taxpayer, nakikita mo na ganito, ganyan. Otherwise, the best thing that you can do, you can approach any lawyer
'Di ba? And magpa-consult ka. Hingi ka ng legal advice. You can actually visit PAO if you like. You can go to IBP if you like. Actually, madali rin naman tanungin niya si Attorney Claire tsaka si Attorney Libayan tungkol sa mga ganyan. Best person na pwede mo ring lapitan tungkol dyan since naumpisahan na ni Attorney Claire na pag-usapan yung conflict of interest na ginagawa ni Raffy Tulfo. You can also approach Attorney Claire. Pwede kang mag-message sa kanyang Facebook page or most probably pwede ka rin mag-comment. No? Very approachable naman yan si Attorney Claire. You should find magandang ma-address na to Gaya niyan. 'Di ba? Ngayon, binabati ko si Raffy Tulfo ni Congressman Marcoleta. Bakit? Kini-question na siya. Ang dami-dami nga naman yung sinasawsawan na issue, pero yung issue ng energy, hindi niya nagagawa. Gaya nga ng sinabi ko, buti pa si Kung Mark 'di ba? Kuwangko. Lahat yata ginagawa niya para lang mabuhay ang Bataan Nuclear Power Plant. Kasi yun na nakikita niyang best option so far sa ngayon is magkaroon tayo ng Bataan, maging tawag dito, maging working ang Bataan Nuclear Power Plant. Baka all day, all night, naka-aircon tayo, walang problema. 'Di ba? Sa ngayon, sobrang init. Kanina nga, grabe. So, I went out, I had to do some errands and may klase pa ako ng hapon. Hindi ko kinaya. Bigla akong nahilo, sobrang init. 'Di ba? So, I was just requested to rest. Pagtingin ko, tumaas yung BP ko. Alam mo yung init ngayon na feeling mo kapitbahay mo lang yung araw. 'Di ba? Kahapon gano'n din, it so happened yung klase ko was online. Today on-site kami, 'di ba? Yun yung hirap ngayon Grabeng init. Anyway, going back. Siguro akala ni Raffy Tulfo walang makakapansin ng mga pinagagawa niya. 'Di ba? Ito naman yung kinikinita kong gagawin diyan ni Raffy Tulfo, 'di ba? 'Pag may nagreklamo sa kanya gaya nito, nangyayari na nga, 'di ba? Siyempre aanuhin niya yung sa mga netizens, yung mga ganyan. Yan, kabisado na natin yung mga linyahan ni Raffy Tulfo. But nevertheless, totoo naman, Idol, na may nava-violate ka. 'Di ba? Ang hindi ko lang maintindihan, bakit hindi ka sinasabihan ng mga abogado mo na yung ginagawa mo is mali. Kasi kung iko-compare lang din natin, si Kabayan Noli de Castro nung naging Vice President, medyaman to umalis. Sol Aragones, 'di ba? Oh, naging politiko ng Laguna. Ted Filon, tumigil sa pagiging anchor nung naging I think counselor ba si Ted Filon sa probinsya niya? Ikaw ang bukod tangi. Although to be fair with you naman, meron din namang programa ang mga Cayetano but they're doing their program every Sunday. Hindi sila bilang nawawala sa opisina. Tas lilipat sa Ang nagpalala kasi sa'yo, Idol, yung mga issue diyan sa programa mo, binibitbit mo sa Senado. O balikan natin yung sa PTA mo, na pinagpipilitan mo na mag-release ang DepEd ng Department Order. Na ipatigil na yung pangongolekta ng PTA fee. May na-release ba? Wala. It's not because hindi nagtatrabaho si VP Sara, ha? It's just that meron ng Supreme Court decision tungkol dyan. You're not the first person na ni-raise yung tungkol dyan sa PTA. Diba? Wala ka pang legit or legal, formal complaint coming from the parents. Puro screenshot lang sa Facebook na reklamo. Oh. Parang araw-araw yata na ginawa ng Diyos, tinitingnan ko kung may department order na nirelease ang DepEd Wala.
Kasi nga unconstitutional yung gusto mong mangyari. Hindi rin papayagan ng Supreme Court yan eh. Kahit mag-release si VP Sara ng department order gaya ng ginawa back then, magkakaroon din ng Supreme Court decision. Same. Same lang din ang sasabihin ng Supreme Court. 'Di ba? See? Ito yung sinasabi ni Secretary Paras. If mare-recall nyo. Sabi ni Secretary Paras, baka masilip ka. Ito na. Imagine mo, I'm very surprised kasi isang netizen pa sumulat. Hindi politiko. Diba? Bakit mo lang politikong naging interesado na filean ka ng complaint sa ginagawa mo, whether sa Senate or sa Ombudsman? Bakit netizen? So, ano gagawin mo dyan sa netizen? Pag-iinitan mo rin. Kakasuhan mo rin. Diba? Ang tanong dyan, ito pinakamalaking tanong dyan. Anong gagawin ni Zubiri? Isang simpleng mamayan lang naman sumulat sa kanya. Diba? Eh kung si Zubiri nga alam yung mga ginagawa ni Raffy Tulfo, walang ginagawa eh. So do you really think ito ma-actionan? We don't know, we're not sure. Pero as simple as this, alam ni Senator Zubiri yung mga pinagagawa ni Raffy Tulfo. What I mean is yung pagiging senador niya at yung pag-appear niya sa programa niya. Alam din ni Senator Zubiri, nakikita rin naman niya siguro yan, napapanood niya yan online, kung anong tratong ginagawa ni Raffy Tulfo sa kanyang mga resource person. And yet wala naman siyang ginagawa eh. So do you really think Senator Zubiri will take an action? You're barking at the wrong tree. You're sending your complaint to the wrong person. Diba? And even pansinin yan ni Zubiri. Do you really think that will remedy? Or Senator Zubiri will give you remedy? Diba? Well, hindi ko naman siya minamalit. It's just that alam na natin yung kalakaran eh. Kung lagi ka nanonood sa Senate hearing, ni minsan hindi sinita ni Zubiri si Raffy Tulfo sa mga unparliamentary language niya. So yan, sulat mo, magiging scratch lang siguro yan sa loob ng opisina niya. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Do you really think papansinin ni Zubiri itong sulat na to? Kung sa lahat ng ginagawa ni Raffy Tulfo ay nakikita rin naman niya at wala naman siyang ginagawa. Kasi kung meron guys, most probably baka hindi na ganyan si Raffy Tulfo. Ultimo nga si Nancy Binay, si Senator Nancy Binay. Wala lang eh. Hindi man lang niya nire-reprimand eh. Actually, mas worse pa nga kung paano si Raffy Tulfo kumpara dun sa ginawa ni Mariel Padilla eh. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi lang naman si Raffy Tulfo napapahiya diyan eh. Yung buong Senado eh. Yung buong institusyon ng Senate eh. 'Di ba? Yung mga nababastos na government officials. Nakakawala ng nakakababa ng pagkatao. Parang parang pag pumasok ka diyan, feeling mo abogado ka. Paglabas mo para kang basura. Dahil sa mga salitang ginagamit sa'yo. Gusto nyo kayo ginagalang, pero kayo wala kayong galang dun sa mga resource person nyo. 'Di ba?
Anyway, good luck diyan sa pagpapadala mo ng sulat. Sana may maging action. 'Di ba?